Samantala, narito ang aming kasamang si Emil Carion para talakayin ang issue hinggil sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga motorista ng NLEX. Maraming salamat sa pagpapatuloy po ng ating balitaan. Narito po tayo sa isang bahagi ng balitaan kung saan ang mga espesyal na panauhin natin ay nandito para bigyan liwanag ang mga isyong napapanahon. Ngayong umaga po ay nandito ang mismong spokesperson ng NLEX at SCTEX o ng Tollways Management Corporation, si Mr. Benigno Buboy Valles. Magandang umaga, sir. Yes, sir. Sir, kumusta naman po ang medyo binabantayan ng ating mga manonood ngayon? Importante, lalo na yung sa SCTEX. Ano po? Kumusta po yung progress po ng pagre-repair doon? Sa ngayon, lagyan na ng Bailey Bridge. At anytime mag-a-announce na sila na pwede nang dumaan muli. No? Antayin na lang natin yon, magpapapress con sila. At ang unang makakadaan, Class 1 muna. Class 1. Tapos, after 10 days sa tansya nila, pwede nang dumaan lahat ng sasakyan. Bali, magkakaroon lang sila ng counterflow muna habang yung permanenteng solusyon doon sa nasira ay ginagawa. Sa mga ganito pong pagre-repair, halimbawa yung sa portion ng SCTEX, somewhere sa Porac, ano po? Pasig po, yun. Tsaka sa Clark. Okay. Ano po yung uri ng repair, ng maintenance ang inyong ginagawa? Kumbaga, anong klaseng grade ng repair ang inyong pong ginagawa? Ayon dun sa mga inhinyero, dun sa huling pag-uusap, ay lalagyan nila ng sheet pile. No? Dahil nung umulan ng malakas, nung maring, nasa 5 hektare yung nawalang lupa doon. So para hindi na maapektuhan uli yung kalsada, maglalagay sila ng mga piling. No? Piling, no? Para yun na yung maging pundasyon ng kalsada para hindi na ma-erode ulit. Ayun. Sa ibang bahagi naman po sa NLEX, ibang parts ng NLEX, kumusta naman po ang inyong repair and maintenance at ganoon din kung meron kayong bagong ginagawang construction ba? Tao na naman yung major repairs namin dahil talagang we want to keep it do sa standard. No? Yung tawag namin niya world-class standard ng mga expressways. No? Yung bago namin ginagawa, sinimulan ng idugtong yung Mindanao Avenue papunta ng Valenzuela. Ginagawa na yun, ongoing na. Tapos simula doon sa may Valenzuela na yun, gagawin na rin, nakaplano na rin gawin yung papunta naman ng tinatawag naming Harbor Link. So anytime late this year or early next year yung estimated beginning ng construction. Ano po ang importansya ng link o ng portion na to? Sa mga nagbibiyahe, lalo na sa ating mga trucks, no? Wala ka ng truck ban pag galing ka sa pier. No? So kung papunta ka ng pier naman, galing kang Central Luzon o North Luzon, hindi ka na maapektuhan ng truck ban. Isa sa mga yun, malaking mababawas sa mga trucks sa mga major roads natin. Yung mga papunta sa pier. Yung mga papuntang Valenzuela, madali na rin sila makakauwi. They can also use yung Mindanao Avenue link para hindi na dumaan ng Balintawak. So maraming mababago sa takbo ng trapiko pag nabuksan yun. Ang NLEX po, napaka-importante, ganun din itong SCTEX. Siguro to stress more sa ating mga viewers, ano po ang mga naging impact sa ating economy, sa ating traveling public, sa ating motorista, nitong NLEX, SCTEX at itong mga ganitong klaseng kagagandang world-class na mga lansangan? Kung matatandaan natin yung Central Luzon ay nasira dahil sa Mount Pinatubo. Yes. At nahuli yung pag-unlad kung ikukumpara mo sa South. No? Dahil ang missing ingredient doon, yung magandang kalsada. Ngayon na nagkaroon ng magandang kalsada, magsasampung taon na namin na-operate. Nakita natin yung pag-angat na ekonomiya ng Clark, ng San Fernando, kahit na tinamaan yan. No? Makikita natin pagsusulputan malalaking factory sa Clark, malalaking malls, no? Na tanda ng pag-unlad ng isang lugar. No? Patuloy na nangyayari yun. At kung matutuloy pa yung plano ng ating pamahalaan na gawing active international airport ang Clark, lalong magbubunga ng pag-unlad sa area. Ang barometro na malaki na talaga yung epekto niya, nung naputol yung Pasig Potrero, talagang maraming nagreklamo sa bandang Bataan at Subic, no, na bumaba yung negosyo, no, dahil nawala nga yung link na yun. Pero yun nga, dahil maibabalik na naman, babalik yung sigla na ekonomiya sa lugar na yun. So ilang araw yung naging construction period po ninyo?
Nangyari repair, siya 21 yata ng August, hindi ako nagkakamali. So, kung matatapos nila na September 10, so may mga 20 araw para maitayo yung Bailey Bridge. Pero yung solution, medyo matatagalan pa yon dahil talagang major engineering works siya. Importante yun talagang merong mabilis na solusyon. Madadaanan na siya. Kumusta naman po ang inyong pag-enforce ng track ban, ng overweight ng mga dumadaan doon? Sa NLEX, SCTEX, may bit kami sa overloading kasi yun talaga ang sumisira ng daan eh. Okay. Tapos, pero isa pa ring dahilan dyan na mas mahalaga yung safety. Kasi pag overloaded ka, danger ka sa ibang motorista, danger ka din sa sarili mo. No? At kung may nangyaring sakuna, talagang daming naapektuhan dahil malaki kang sasakyan eh. Mahaharangan mo yung bundaan. Kaya 24 hours kami nag-enforce yan na anti-overloading. Ayun. Anyway, how do you address po? At talagang ako mismo, dumadaan ako madalas dyan, nakikita ko pag bumibiyahe ako. Pero just to stress din, how do you address itong mga ganitong, kasi di maiwasan talagang merong mga matitigas ang ulo, may nagkakarera. Paano nyo pong kaagad na nasusolusyonan pag may nangyayaring ganito? Meron kaming mobile anti-overloading team. Umiikot yan. Depende sa oras siya sa araw. So, kung saan maraming truck, meron kami anti-overloading team para mamara ng mga tingin namin overloaded. May mga fixed stations din kami sa San Fernando, sa Balintawak, sa Bukawi, para timbangin yung mga mabibigat. At lahat ng mga mabibigat na truck, sobra sa timbang. 13.5 tons lang kasi tayo sa per axle load limit. Tayo ang pinakamabigat sa buong mundo. No? Hindi na namin pinaparaan yun, pinapalabas na. Dahil nga dun sa safety at saka makakasira sila ng daan. Yung mga nagmo-monitor sa atin ngayon po, kung sakaling may na-tsempuhan silang ganun along the way, pwede bang mag-report sila? Meron bang hotline numbers? Meron kaming hotline 02-35,000. At meron kaming 24 hours na naka-duty tao para tumanggap ng lahat ng tawag. Sa text po, pwede po ba? Wala kaming text dahil mas gusto namin nakakausap para na i-record. So yun, pwede nang tawagan yun on the spot? Pwede tawagan. Okay, ulit po yung number, sir? 02-35,000. Ngayon, kung mapapansin nyo, may mga orange, yellow boxes doon sa gilid ng expressway. Pwede ka rin tumigil doon. Isang pindot lang yun. Tapos sagutin ka na agad. Tawag namin, especially sa traffic control room. Safety tips po na pwede nyong ibahagi din sa ating mga manonood. Mapapansin natin, patuloy pa rin yung tag-ulan. No? Yun ang pinakamahirap na kondisyon sa pagmamaneho, lalo na kung nag-aagaw yung dilim at liwanag. Dahil impaired yung vision mo, yung daan natin ay yung gulong natin at saka yung kalsada ay may pagitan tubig, so nababawasan yung traction ng gulong. Kaya ang payo namin, magbagal lagi. Pag umulan, i-on lagi yung headlight para ma-increase yung iyong visibility, no? Nakita ka ng kapwa motorista. Ang tandaan natin ng pagmamaneho sa isang expressway ay hindi yan karera, no? May speed limit tayo, 60 kilometers per hour minimum at 100 kilometers per hour minimum sa class 1. Sa mga truck po hanggang 80 kilometers lang tayo kada oras. On the point of view ng mga motorista po, meron ba kayong pwedeng tips na ibigay para yung mismong mga motorista on their own, meron silang share na magawa na maging maingat sa kalsada, sa NLEX at sa SCTEX? May catch phrase o word o kami na ginagamit, yung blow bag. No? Okay. Ang sasakyan mo dapat daw mag-blow bag bago tumakbo, lalo na sa isang high-speed expressway. No? Okay. Yung blow bag ay check mo yung battery, lights, oil, water, no? Bag is brake, air, gas. Maniwala ka hindi, marami pa rin nauubusan ng gasolina sa loob ng expressway. No? Yun, dati natin na-check. And then, siyempre, yung sarili mo na driver. Kasi ang problema natin dito, 70% pa rin ng aksidente natin, driver's error. No? Bihira, konti lang yung mechanical error. So, malaking responsibilidad yun sa driver. No? Magpahinga ng tama, wag mag-overspeed, wag mag-reckless driving. Kahit paulit-ulit kami, sinasabi namin yun. Dahil doon at doon nanggagaling yung mga sakuna. Okay po, your final message para sa ating mga manonood po.
Abangan po natin yung muling pagbubukas ng SCTEX sa bahagi ng Clark papuntang Subic. Magkakaroon sila ng announcement, magkakaroon ng press con, at maibabalik na po muli yung daan na yun para maging normal uli yung pagbiyahe ng ating mga motorista. Maraming salamat po. Maraming salamat po si Ginoong Benigno Buboy Valles, ang spokesperson ng Tollways Management Corporation or ng SCTEX at ng NLEX.